sa napakagandang naibagi nyo rin po. At maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Tumayo po tayong lahat para awitin po natin ang Igpami. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay niya, sa wagas niyang pag-ibig, ang lahat ay makikinabang kung tuwirang siya'y tatanggapin, kikilalanin at dadamhin. Sapagkat sa kanya nagmula ang buhay at siyang nakakakilala sa lahat ng mga anak niya, kaya't batid niyang makabubuti sa bawat. Subalit, hindi niya kalooban ni hindi niya kagustuhan kung may napapahamak man, sapagkat di tumutupad sa kanyang mabubuting layon. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Anong pangalan mo? Lumaban ka. Gusto mong gumaling, huwag hinagpis ang nasa puso mo, kundi tapang. Mula kay Jeremias. Yahweh, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng bala na, magapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karasan pagkasira, pinagtatawanan nila ako't inuuyan, sapagkat
ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko si Yahweh at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso. Ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Naririnig kong nagbubulungan ang mga karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan, wika pa nila. Marahil ay malilin lang natin siya pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, Yahweh, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Yahweh. Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Buhay ba, Ama? Si Yahweh ay dumaing sa kanyang anak na si Jeremias at tumugon naman sa kanyang mga atas. Subalit, pinahirapan ng tao, kinutya ng tao, at nais pang mapahamak, kaya't dumaing din siya sa Ama na si Yahweh. Kaya't maliwanag niyang nasambit na wala siyang laban sapagkat siya ay makapangyarihan. Ngunit sa tuwing tututulan niya ang pagsasalita ng kanyang mga aral, para namang ito'y apoy na naglalagablab pa rin sa puso niya, na lalong nagsisiglab at nais niyang mailuwal. Ganyan ang mga lingkod na tapat at totoong tumutupad. Habang tinututulan nila ang kanilang sarili sapagkat hinahamak, kinukutsa sila, lalo namang nag-aalab sa damdamin nila, ang gawin ito, gawin iyon, salita ko'y ihayag mo. Kaya naman, sa pagsusumakit nila araw-araw, mayroon din silang kapakinabangan. Sa kabila man ng mga pinaghirapan nila at nagpapahirap sa kanilang kapwa-tao, nandun pa rin ang lingap at paglingap ng Diyos Ama. Mga minamahal, lingkod ba kayo? Naganap ba sa inyo ang panlilibak, paghamak, pagkutya, at aninalang ng kapwa nyo'y mawala kayo sa harapan nila? Bakit? Diyos ba sila? Tao silang tulad nyo. May hangganan ng buhay nito. May wakas na di nakakabatid ng sino man sa kanila kung kailan babawiin. Kaya't ang amang nagsusumakit kung paano kayo'y maging ganap at pinagsasakitan naman ang loob ng iba kung paano kayo tumutupad, patuloy kayong lumingap sa inyong kapwa at patuloy kayong magbata sa inyong mga ginagawa. Ang amang saksi sa inyong lahat, siyang inyong kalaban sa kapwa, hindi kayo ang lalaban. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaong baga, nakita nyo na ng maraming pagtutupad at pagiging marapat. Nakita nyo na rin ang maraming kaganapan. Sino ba ang sutil na nilalang, nananahan sa kasutilan na hindi naparusahan? Sino ba ang anak ng Ama na tumalim at tumupad sa Kanya, na nahihirapan man sa palagay ng kapwa nila, ngunit di nadaramang galak sa puso na taglay nila? Sino ba ang magsasabing, gawin mo yan, gawin mo ito, kung ang gagawin ay para sa iyo, natututol? Wala nga. Ngunit kung ang gagawin mo ay para sa kapwa mo, marami ang tututol, sapagkat sasabihin, bakit di na lang sila? Ngunit kapag sumunod ka sa Ama, alang-alang sa Kanya ginawa mo ang para sa pagmamahal, dahil nagpatibay sa iyo'y pag-ibig niya, naroroon ang pasakitan ka man, ngunit ang galak
binubuhay niyang ganap. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Di nga ninyo lubos mawawawaan, kung di pa ninyo naunawaan ng mga kataga. Subalit kung may pangunawa kayo, lahat inyong natanggap, nadama, ang Ama ay lumilingap. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Inyo na lamang suriin. Sinong nagpapasibol ng tubig? Sinong nagbibigay ng hangin? Sinong nagpapasikat ng araw? At sinong nagpapalubog sa dapit hapon? Tao ba? Sinusungkit niya ba yung araw para ibuka ang langit? O dili kaya'y hinahawi niyang ulap para magliwanag? Hindi niya kayang gawin ito, kaya't ang nagtitiwala sa Ama, umaasa sa kapangyarihan niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Sino ngang bibigang magluluwal ng ganito, upang habiin niya't hakahakay ng isip niya? So balit kung narinig niyo't napagtanto ninyo, na di nga kapwa niyo taong nagluwal sa inyo, sumainyong paghahari, makarinig kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ganito ang sinabi ni Yahweh kay Jeremias bilang tugon sa kanila. Sabihin mo kay Sedekias na ito ang pinasasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Itataboy kong pabalik ang mga kawal na pinaharap mo sa hari ng Babylonia at sa kanyang hukbo na ngayoy nakapaligid sa inyo. Sasamsamin ko ang kanilang mga sandata at ibubuntun ko sa liwasan ng lungsod na ito. Ako mismo ang lalabas na lalaban sa inyo sa tindi ng aking puot na parang apoy na naglalagablag. Ang buong lakas ko'y gagamitin ko laban sa inyo. Pupuksain ko ang lahat ng naninirahan sa lungsod. Tao mat hayop, mamamatay sila sa matinding salot. Pagkatapos, si Haring Sedekias ng Huda, ang kanyang mga tauhan at nasasakupan at lahat ng nasa lungsod na nakaligtas sa labanan, sa salot at sa gutom, ay mahuhulog naman sa kamay ni Nabucodonosor, hari ng Babylonia at ng iba nilang kaaway. Papatayin silang lahat at walang sino mang makaliligtas. Hindi niya sila kahabagan, kamuntiman. Ako si Yahweh ang may sabi nito. Napakita rin at naisalarawan, hindi pala pinababayaan ang mga lingkod na hinahamak-hamak lang. Hindi pala nabingi ang Ama sa kanilang mga panambitan. Nananahimik lamang siya't nagmamatsyag, ngunit may takda ang lahat sa kanya sa lupa. Kaya mga minamahal, kung papaano nagmamatsyag ang Ama, tao'y nakamulat ang mata at tumititig sa kapwa niya, ngunit di makikita ang nakikita ng Ama na nakikita ng mata ng tao sa lupa. Kaya suriin ninyo kung paano siya'y nagmamatsyag ng tapat at damhin ninyo sa kalooban niyo kung paano siya tapat. Kayo rin ang magsasabing, Diyos ko, ako naway kahabagan at makasunod ng lubos sa iyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Kapag ang tao'y bihasa ng magsinungaling, wala nang kwenta sa kanya yung pagsisinungaling. Para na lamang umunguya siya ng kanin na magaan niyang nalunguya dahil malambot lang. Kapag ang tao'y bihasa ng mangumit, wala na sa isip niya ang takot. Ngunit, sino mang bihasa sa kasalanan at nagagawa niya'y kasalanan, kapag nagkaroon siya ng takot sa Ama at siya'y damin at nadama, magkakaroon na sila ng katigatigan at nababago
ang isip at damdamin. Mapapalad ang makasalanang tao na inalam niya't nalaman ang kamalian niya at sinuko niya ito. Kaysa sa taong tingin ay matuwid at mabuti na wala raw pagsisisihan sapagkat mabuti ako. Kaya magalak kayo mga anak ng Ama na nakikita niyo ang pagkakamali niyo para itama niyo upang patuloy na maitama ng Amang nagmamahal ng matuwid at tapat sa lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Ang mga nagiging ganap at nagpapakaganap, layo nila'y tumupad ng marapat at dapat. Subalit ang mga hindi sa kanila'y makatanggap, wala silang inaasam-asam, kundi sila'y mga bagsak. Ngunit ang Ama namang sa kanila'y matwid na naghilingap, ang layo niya ay sila'y patuloy makasadsyad. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kaganapan, nakagalakan ng damdamin, ang sa inyo'y maramdaman, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Sino nga namang tao ang sumasalok ng ginto, ipagpapalit yung gintong aral na walang nakikitang kumikinang, samantalang itong ginto na ito'y kitang-kita niyan at mahawakan niyang ginto talaga. Ngunit mapapalad ang mga tumalikod sa gintong kumikinang at ang aral na walang kakinang-kinang ang pinili nila't kinamtan, sapagkat higit pa sa kayamanan sa sanlibutan ang kanilang tatamasahin at kanilang mararamdaman ang tunay na galak at liwanag ng buhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, paano mo tatamasahin kakamtin ang tunay na paghahari ng Panginoon kung siya mismo, espiritu niya, ay niloloko at dinadaya mo dahil sa pandinig mo at pagsunod sa kapwa mo sa bilang pagkataong nagudyok sa iyo. Halimbawa, nakatakdang pagalingin ka at sadya namang gagaling ka pa. Ngunit, nainip ka, natangay ka ng kapwa mo. Sabi nila, anong mapapala mo dyan? Baka mamatay ka. Di sinsana kung nakakamatay ang dakong ito'y marami ng namatay na tao. Subalit, dahil nga ang tao'y marupok at madaling manuya, matangay ng kapwa, yaon ang di totoo ang pagtitiwala. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya naman ang mga nagtibay at nagpakatapat, naging totoo sa pagtanggap, sila mismong nakinabang, naganap. Kung walang nagtibay at pinagtibay sa dakong ito, walang magpapatotoong ang amay hiwaga, ang taglay niya sa lupa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Umupo ka nga doon.
Nasubukan mo na kung saan-saan ka dinala, kung sino-sino nang tumingin sa'yo, at kung ano-ano nang nilagok mong gamot, ganyan pa rin ang katawan mo. Subukan mo naman ang bumuhay sa'yo. Ngunit huwag mo siyang hahamunin, kundi makipagtotoo ka. Sapagkat habang may buhay ka at humihinga, hindi nawawala ang pag-asa. Kung ang isang patay, nabubuhay, ang isa pa kayang gumagalaw at humihinga, ang di mabuhay kung kailan nasang buhayin pa. Kaya, ang layon ko sa dakong ito, ang mga nakikisay maging matapang, hindi duwag, matapang sa pagkilala, matapang sa pakikinig, matapang sa pagtanggap, matapang sa pagsunod, matapang manalig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Lagi niyong tatandaan, kung ang tao'y magsasabi lang na tatakbo ako, ngunit di naman tumakbo, hindi siya makasasadyad sa tutunguhan. Ngunit, kasabay ng sinabi niyang tumakbo, ako'y tumakbo nga ito, at binigyan niya ng andana ang pagtakbo niya, di siya mapapagal hanggang makasadyad. Kaya tao, ano man ang sinambit ko'y limi-limiin nyo nang mapagsurit tanto nyo kung ano wika ko. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat kung ganang pagkatao mamasdan nyo, hindi kayo makakakuha ng anumang. Subalit, kung naririnig nyo ang winiwika ko, doon pa lamang sa diwa nyo'y tumutupad na ako. Kung papaano mabubuksan at magigising sa katotohanan upang ang mahinang katawan makalaban at lumakas na tuwiran. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Alalaumbaga, sinusukat ng tao ang anumang suot niya. Bago ito tahiin, may medidang tinatawag sila. Subalit ang bahay, iba naman ang panukat nila. Metro kung sukatin, ngunit may bihasa, titig lang alam niya kung ano ang gagawin niya. Subalit anuman ang sinabi niyang bihasa na siya, magkakamali pa rin siya. Subalit ang bumuhay sa inyo pag tinurang ito na nga at hindi magbabago. Kaya ang totoo, makikitang tinuran, tapat kanino man. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalaka inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kapag hinulaan mo ang buhay ng kapwa mo, sino ka para maging totoo lahat ito? Ngunit kapag ang Ama ang humula sa magiging kaganapan sa buhay nyo, lahat ng sinabi niya ay matutupad niya. Subalit, hindi lahat ng pinagturanan niya, pinatupad ang wika niya, sapagkat di lahat ng pinagwikaan niya ay tumutuo sa kanya. Mahal ko kayo, kaya nga't may pasubali sa tuwina, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sinong tao ang magbibigkas ng gayong kataga? Samantalang wala namang nakasusukat na akaarok ng inyong dibdib. Ang laman ng puso nyo at laman ng utak nyo ay walang makababatid kung ilan ang guhit ng inyong mga ugat. Subalit kung nakarinig kayo, kayo'y may pandinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, alalaumbaga, kung ang mga himaymay ng laman nyo'y di nyo batid kung paano tumitibok, di nyo batid kung paano kumikislot, kung ang mga ugat nyong maliliit sa puso at utak ay napagagalaw, hindi nyo nakikita man lang ano ba ang hindi mapagagalaw sa inyo kapag ginusto gawin ng Ama. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kapag nagsabog ka ng pagkain sa mga manok, lalapit ang gustong tumuka. Subalit,
yung abala sa panginginain sa iba, hindi ito matitigatig ni hindi maantig. Ganyan din ang tao. Kung saan abala ang isip at damdamin niya, di mo maantig doon. Ano man ang sabihin mo, totoong wika mo, ay di pakikinggan. Subalit ang lahat ng abala sa sanlibutan at nakalilimot sa amang mahal, doon sa hindi nila namamalayan, doon siya dumaratal. Kung paano niya ito ay gagawin, walang nakaalam, kaya't mapapalad ang naganap sa kanya't ng nasumpungan, nakilala siyang ganap. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya mula kay Lucas, babala laban sa pagpapaimbabaw. Samantalang dumaragsang libu-libong tao, ano pa't nagkakatapakan sila? Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay pagsisigawan. Alalaumbaga, mga minamahal ko, nahahayag ang kadakilaan at kabutihan ng Ama sa mga anak niyang nagsisikap, nagsusumakit na talimahin ang atas niya. Subalit, hindi lahat ng hinandugan nila nasyahan na tuwa sa mainam na alay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't kapag umiral ang pagpapaimbabaw at kapaimbabawan ng tao, hindi mananaig ang mabuting ninanayon, ninanasat, layunin ng Ama. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Buhay ba ang Ama? Paano mo ba pinagsisikapan ang ganap na pagbabago? Paano mo ba naisa sa larawan ang lubos na pagtanggap? Mayroon ka bang binata? Mayroon ka bang inako? Mayroon ka bang napagpasakitan? Alang-alang sa pasakit na yaon para mapadama mong mahal ka ng Ama, mahal sila ng Ama. Magalak ka, magpuri ka, sapagkat alang-alang sa Kanya na nagawa mo ang mga ginagawa mong di mo gustong gawin noon, ngunit ginusto mo ngayon, hindi mo Kanya, sa kanila, siya, ito, ginawaran, kundi sa Ama. Buhay ba ang Ama? Sumainyong paghahari mula ulo hanggang talampakan. Kumusta ka na? Kanina, di mo alam kung paano ka mamalipit sa baba. Di mo alam kung alin ang pahahaplos mo. Sapagkat wala kang pinakikiramdaman kundi yung nararamdaman mo. Ngunit ngayon, nang nakikinig ka, nalilibang ka, nawawala nararamdaman mo. Kaya yan ang patotoo. Ang salitang banal ay umaaliw. Ang salitang banal ay nagpapasigla. Ang salitang totoo ay nagpapalakas. Ang salita ng Ama bumubuhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Kaya nga, sa abamong kalalagayan na yan na may ramdaman kang taglay, huwag kang lumuha, kundi matuwa. Huwag kang manimdim, kundi magalak. Huwag kang mag-isip ng negatibo, kundi positibong magandang mangyari sa iyo. Huwag kang mag-alala, kundi ika'y magtiwala sa Ama. Kaya yan ang gawin mo, nang lumakas, sumigla ka. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko.
nek karamaniahanam, nek karamaniahanam, nek karamaniahanam. Ganang pagkatao, konstansya ang pangalan, di tuturan ito sa iyo, di sasambitin man lang. Subalit, di mo man nasilayan ang sa iyo'y nag-udyok upang ikay lumaban. Kung nakamta ng puso mo, mararamdaman, sigla mo. Nek karamaniahanam, nek karamaniahanam, nek karamaniahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya kayong lahat, masaya ba na madama ang Diyos? Masaya ba na maglingkod sa Diyos? Maligaya ba ang nadarama sa puso ay siya? Pawang katotohanan, kaya nga, kung naninimdim kayo, patuloy ng paninimdim nyo ang siyang nabubuhay sa puso nyo, magkakaroon kaya kayo ng ligaya? Kahit inabot sa yung tinapay na masarap, ano ba kaya? Walang lasa sa akin yan. Kahit bigyan ka ng limpak na salapi, aanhin ko pa yan. Wala nang silbi sa akin. Mahina na ako. Subalit, wala mang mapakita sa iyo at maibigay. Kung madarama mo ang Ama, lalakas ka. Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat ang Ama ang lakas, sigla at kagalakan ng bawat kanyang anak na kumikilala, tumutupad sa mabuti niyang aral. Pagpalain kayo, walang amang bababa sa inyo para sambitin ng tinuran. Ngunit ang di nyo nakita man lang nakapagwikang ganap ito, kaya't ang may pandinig, muli nakarinig. Nek karamaniahanam, nek karamaniahanam, nek karamaniahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung ano ang kabusuhan, kung sa mga ginagawa mo sa kapwa mo, halos manlupahid ka na, at pagkatapos gusto pa, papasan pa yung isa, ba, hindi na tama yan. Abusado na yung pinapasan mo. Subalit, kung kumuha ka ng pasanin niya at marunong siyang magdala na naisip niya, dapat kung hindi ako kinuhanan ng pasanin ko, ako lahat ang nagdadala nito, ngunit salamat sa Diyos, may umako sa akin, dapat ang natira sa akin, kayanin ko na. Subalit, kung kinuha na ang ilan, pagkatapos isip mo pa'y walang tiwala at paniniwala sa ama, hindi mo pa rin kaya, hindi ka na dapat tulungan. Buhay bang Ama? Sapagkat wala ka nang alam kung na lang. Dapat naman, habang ika'y tinutulungan, inaakuan, pakita ka naman ang katotohanan. Ang Ama mo'y di magpapabaya kailanman. Sa matibay mong pagtitiwala, sa matapat mong pagtanggap, di mo na mamalayan, ika'y nakakausad, nakasasadsad. Subalit, kung lahat na la'y minasdan, dinaing, hinaing ang wala ng humpay, hindi ka lalakas kailanman. Ngunit, lagi mong damhin sa puso mo'y Ama at ang tiwala mo'y buhayin ganap ito, hindi kanya pababayaan, makakasunod ka. Sapagkat, kung paano kadamayan, pinakita niya paano kanya hatian, dalahin sa pasanin, hindi niya pahihintulutan. Kaya lumaban ka. Yan ang wika niya. So may kapayapaan, pag-arisyon ng tuwiran, Diyos ang kagalakan o tao ng
daman niyong buhay ako. Yan ang ay habit ng Ama sa inyo. Ang buhay ang pananalig, laging may pag-asa. Mapalalakas niya, walang-wala man siya, nabibigyan ka na siya, pagkat napakilala ng ang pagkilos niya sa pananalig niya. Kaya't kayong lahat mabuhay ang ala, wag sa inyong kapwa, kundi sa mga dakila. Tumupad kayo't gumana na malinis ang diwa, upang ang puso nyo'y makadama ng gala. At sa hindi ninyo yan, usad kayo ng usad na nakasadsad. Ang may pandig ang marinig. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, sapagkat diri ang isip siyang talos nakatatarok ng pagmimithi niyong maging tapat, at siyang nagbibigay galak. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may tanda ninyo, kung tanggap kayo ng tanggap sa pinapasan ninyo, na pinapapasan sa inyo, at di kayo nagrireklamo, ang Amang nagbibigay kaloob sa inyo ng matapat na pag-ibig niya, siyang kakibat ninyo. Subalit, kung reklamo kayo ng reklamo sa inyong mga dinadala, wala naman kayong ginagawang mabuti para sa Kanya, damang-dama ninyong bigat. At siya na nga ang patotoo, umilala kayong ganap, tumanggap kayong sapat, higit sa inyong marapat, inyong matatanggap. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo ay nakalaan, mayroong gandang mangyayari sa inyo. Mahal, hambing sa isang manlilimos na ginawa niyang hanap buhay ang panlilimos araw-araw. Wala ba siya sa panlilimos at namamalimos? Hindi. Subalit, ang nagsisikap na makalaya sa kanyang kahirapan at hinahanap niyang Ama, tinutugunan nito. Alam kong may alam kong may pagka winika niya, manak ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin, parte-parte. Alam kong may magagawa
ang Ama. Hati-hati kung ayaw nyo ng parte-parte. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mayayat inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mayayat sa inyo. Umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Magagawa. Hati-hati. Yan. Wala daw sila lahat. Eh, marami isang magpaparte, matanda. Buhay ba ang Ama? Mayroong mangyari sa inyo. Maliwanag nyo lamang pagninilayan. Sino ang nagpapasibol ng mga sanga sa isang puno? Sino ang nagpapasibol ng mga bunga? Ikaw ba? Sila ba? Tao ba? Gayon, alam mong ang Ama, maniwala ka sa Kanya. Alam kong may magagawa. Alam ang sakit mo. Alam mong di mo ginustong mahirap ka. Alam mong di mo gustong magpahamak ka. Alam mong walang gusto kundi gumusto sa Kanya. Kaya maniwala ka kung paano mo siyang ginugusto, mahal na mahal ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, tinanggal na ang dapat tanggalin. Ba't di pa nawala? Sa makatwid, kahit patanggal nyo ng patanggal ang gusto nyong patanggal, kung di aasin ng Ama, ang ikamamatay nyo, nandyan pa rin. Subalit, kung ang di nyo tatanggalin ay ang pananalig ninyo sa Kanya, habang kayo nabubuhay, sisidlan niya kayo ng lakas. Sapagkat, walang nagbibigay buhay kanino man, maliban ang pinagsisigawan sa inyong bumubuhay kahit patay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi mong tatandaan. Tulad mo, kinisang mukha mo. Tayo ka. Lakad ka nga. Lakad. Chulo. Lakad ka. Sige. Kapag sinabi sa iyo ng di mo nakikita, ngunit nadarama ng puso mo'y siya, anak, tandaan mo, di ka lumuwal sa lupa kung ganang tao. Ngunit ako nagpaluwal sa iyo at binuhay kita. Bakit di mo ako panaligan? Hindi ka kaya magigising at magigitla? Matatauhan kang ganap?
kapag nagising ka sa katotohanan, pakikita ng ama mo, hindi siya bulag, hindi siya bingi, hindi siya patay. Kaya kailangan mo magtiwala. Alam kong may magagawa ang ama. Yan ang lagi niyong sasambitin. May magagawa siya sa akin, kaya't ako'y gagawa rin ng ikalulugod niya sa akin. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwan, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kamtan. Kung nagpapakasakit ang kapwa nyo para sa inyo, kayo namang pinagpapakasakit ay ayaw nyong magpakasakit man lang kahit ano. Ano ang napapala nyo? Ang makapapala pa rin ang nagpapakasakit para sa inyo, sapagkat silang nagsusumika para tumupad sa ama. Kaya, kung walang magpapasan para sa inyo, at di kayo akit-bakatan sa inyong pasanin, di kaya kayo mga lugmo? Kaya patutong, may kasama kayo sa pasanin ninyo. Sapagkat ang buhay ay buhay, ang aral ay aral, ang salita ay buhay. Tao, magtiwala ka sa salitang buhay. Nang mabuhay ang iyong paniniwala, pananalig at pagtitiwala sa Diyos na mahiwaga na di nasisilayan sa lupa. Nek karameneya hanang, nek karameneya hanang, nek karameneya hanang. Buhay bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Dakila bang Diyos? Ano naman ang ginagawa mo diyan sa mga sugat mo? Mula nang nagtungo ka rito, anong ginagawa mo? Saan ka nagiginawan? Sa pinapaligo mo o sa mga kinukuskus mo? Sa makatwid. Anong kapangyarihan ang dadaloy doon? Samantalang tubig lang yan. Sa madaling salita, yung pinagtiwalaan mo, siyang kumikilos para gawin sa balat mo ang mainam. Kaya, kung tapat at totoo ang puso't isip nyo, mapapadama ng Ama, may magagawa siya. Mapapakita niya, mahimala ang gawa niya, mahiwaga ang pagkilos niya. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, naking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneya hanang, nek karameneya hanang, nek karameneya hanang. Kung hinihingi ng pagkakataon sa paglirip sa iyo ng Ama para makita ang katapatan mo ay pagbabata, gawin mo. Kung pagkatapos ng pagbabata mo, galak naman ang ipapalit nito. Subalit, kung ginugusto niyang magbago ka at ayaw mo sumunod sa Kanya, anong pagkagusto mong ninanasa? Di ba't ang sarili mo? Kaya't upang mapatutuhan ang tinanggap mo'y Ama, sundin mo ang salita niya. Pagharian kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang paghahari mula ulonggan talampakan ng Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Espiritu na di nyo nasisilayan. Ngunit, mula ulo hanggang talampakan manunod sa buo niyong bahagi ng katawan, magpapabago ng pintig ng puso nyo para madamat mabuhay pag-ibig na matapat na nais niyang inyong matanggap. Nek karameneya hanang, nek karameneya hanang, nek karameneya hanang. Buhay po bang Diyos? Tapat bang Diyos? Tapat bang Diyos? Yan, ang pag-umapaw at pag-aalab na parang apoy na sinisiklaban ang nasa damdamin ng mga anak ng Ama na nagnanasang siya'y
paglingkuran. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila ba siya? Kumusta ihi niya? Kumusta yung pag-ihi niya? Panaligan mo anak, yung pag-ihi niya na yun hanggang sa magbulong at mag-normal yung pantog niya ha. Sige. Kung ganang pagkatao, paano mo tutusukin ang mga tubo kung saan nagmumula ito? Nasuri ba't nakita niya ang tubo ng inyong mga bayag? Hindi kailanman. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, liwanag ay inyong kamtan, ang may pandinig ay nakarinig. Tulad ng nota na nasa mataas ang umawit sa una at pagdakay baba ang kanyang ito kaya'y pagdakay matitipa. Hahanap-hanapin mo muna. Yaon ang patutong tao kayong naghahanap. Kaya gawin niyong marapat upang ang amang nagbibigay at naglalagak sa inyo ng marapat, ipakita niya namang ganap kung anong nararapat niyong masumpungan at makitang marapat sa inyong buhay. Sapagkat walang tugot, walang humpay, siyang nagbibigay sa inyong lahat. Pagpalain kayo, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Buhay kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, pumayo wanag galak sa puso nyo at buong pagkatao nang sa gayon ang amang pinakilala at nagpapakilala lubos niyong makilala. Sumainyong paghahari niya, magalak kayong mula sa Kanya. May bukas pa po dahil may gawain po kami ngayong misyon, natutunguhan, mabait po kayo no? Kaya